Jack, pwede ho bang bago tayo umupo, sumigaw muna po tayo ng hallelujah? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Sige po, makapuna po tayo. Napakasarap po ng nasa bahay po ng ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Sino po yung nakaranas kanina? Habang nagpipraise and worship po tayo, yung pagkilos ng banal na Espiritu. Ano pong kanyaman na po? Masarap po. Even sa MC po natin, doon po sa nagbigay ng nag-lead sa atin ng prayer. Very powerful po. Damang-dama po natin ang pagkilos po ng banal na Espiritu. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Magandang umaga po sa hapon, gabi. Kayo pong nanonood sa kanya-kanya pong mga tahanan, naka-online po. Nasa po natin, nasa YouTube po, channel po natin. Maraming salamat po sa inyo. At sa umaga pong ito, lagi ko po sinasabi, every time natatayo po ako dito sa likuran ng pulpito ng ating Panginoon, blessed na blessed po ako sa mga messages po, mga topic po, na pinagkakaloob talaga ng ating Panginoon sa atin. Lagi pong nakaakma lahat sa sitwasyon po na kung ano ang nangyayari sa atin sa kasalukuyan. Naniniwala po kayo? Na po ninyo ito, na re-relate ba ninyo sa inyong buhay? Yung mga nangyayari po sa atin? Talagang napakabuti ng Diyos dito po sa ating bahay-sambahan. Kaya nga po sa umagang ito, ating pong i-review yung mga nakaraan pong mga topic natin. The whole month po ng August ay pag-uusapan natin kung paano po yung growing faith, kung paano ang paglago ng isang mananampalataya sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Nung unang Sunday po, yung ating tinapik po ay patungkol sa filled with the Holy Spirit. Kung paano po tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Nung tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang personal nating tagapagligtas, Diyos po ng buhay po natin, tayo po ay silyado ng banal na Espiritu. Amen po ba? Iba po yung selyado sa kapuspusan o baptize ng banal na Espiritu. Sino po ang umaasam o dinidesire niya na mabaptize po siya ng banal na Espiritu? Dahil ito po yung tinagubili ng ating Panginoong Jesus nung bago po siya umakyat sa langit. Umupo sa kanang kamay ng Ama. Ang sinabi niya po sa kanyang mga disipulo doon sa Acts chapter 1 verse 8. Kung pwede po natin sa screen po natin. Acts chapter 1 verse 8. Ano po ang sabi? But you will receive power, sabi po diyan, when the Holy Spirit comes upon you. Tayo po ay tatanggap ng kapangyarihan kapag tayo po, napuspos ng banal na Espiritu. Ito po yung magbibigay ng kapangyarihan sa atin para matanggal po yung mahiyain po natin. Yung matatakotin po tayo na mag-share ng salita ng Diyos. At ito po rin yung magbibigay ng kapangyarihan sa atin kung paano po natin aasamin o paano tayo magugutom, mauuhaw sa salita ng Diyos. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos, ito po yung nagbibigay ng godly wisdom, ng godly knowledge, ng godly understanding sa bawat isa't isa sa atin upang tayo ay magkaroon ng lakas ng loob upang i-share po natin ang salita ng Diyos. This is what we need. Ito po yung ito yung kailangan natin sa panahong ito. The power or the baptism of the Holy Spirit. Amen po ba? Kaya nga po, asamin natin yung baptism of the Holy Spirit. Pangalawa pong Sunday, ating pong tinilakay yung abiding
Ano po? Abiding in God's Word. Kung paano po tayo ay manatili sa salita po ng ating Diyos. Ang sabi po sa John chapter 15 verse 5 up to 7, I am the vine, you are the branches, whoever abides in me, and I in him. Sabi po dyan, it is that bear fruits. For apart from me, you can't do nothing. Yun lang pong nananatili sa ating Panginoong Jesus at yung salita niya ay nananatili sa atin. Sila lang po yung magbubunga. Amen po ba? Ano yung ibubunga po natin? Natural. Kung paano tayo binago ng ating Panginoong Jesus. Natural po, yung mga salita niya, yun ang lalabas sa bibig natin ng pwedeng magkapagbigay ng encouragement sa mga tao na nawawalan ng pag-asa. At tayo po yung magiging ilaw at asin sa ating mga kapwa. Amen po ba? Magliliwanag po tayo. At kung saan man po tayo, ay gagamitin tayo ng ating Panginoong Jesus. That is why sa verse 7 po, if you abide in me, sabi niya, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Kung nananatili ka kay Jesus, at ang mga salita niya po, ay nasa sa iyo, ipinamumuhay mo, anuman mo ang iyong hingin, ay iyong makakamtan. Salita po ng Diyos yan. Hindi po namin salita. Muli, uulitin ko po sa inyo, ang susi, ang pinakasusi ay nakanino po. Para mangyari ang mga sinasabi ng banal na salita sa atin. Kanino po yung susi? Walang may alam? Sa inyo po. Sa atin. Tatanggapin mo ba ito o hindi? Kahit na ilang taon po kayong nakaupo diyan, every Sunday, dumarating kayo. Nakikinig kayo ng salitahan ng Diyos. Kung hindi naman po ninyo tinatanggap ito ng taos-puso, bukas na kaisipan, ang mga salita ng Diyos, at hindi ninyo ipinamumuhay sa inyong buhay, wala pong mangyayari. Nasa sa atin po yan. Tandaan po natin. Nasa sa bawat isa't isa po sa atin. Hindi lang po tayo dito dumating upang makinig lamang. Amen po ba? Pumunta tayo dito upang makinig at nguyain, lasahin natin ang salita ng Diyos. Ilalagay po natin sa puso natin. Ipaukit po natin sa banal na Espiritu ang kanyang salita. At matransform, ma-renewed ang ating mga kaisipan. Amen po ba? Ito po yung sinasabi, yung abiding in the Word of God. Pag filled ka ng Holy Spirit, pag nabaptize ka ng Holy Spirit, yan po yung mangyayari sa iyo. Ang gusto mo, lagi mong kasama ang salita ng Diyos. Lagi mong pinagmumuni-munihan ito. Nakikipag-usap ka sa ating Panginoon. Amen po ba? Pangatlo po, ito po yung intimate with the Lord. Gaano ka ba, gaano mo kakilala ang ating Panginoon sa iyong buhay? Ano po ang sabi ng James chapter 4 verse 8? Come close to God, and God will come close to you. Come close to God. Lumapit ka. Magpakalapit ka. Ilapit mo yung sarili mo sa Diyos. At ang Diyos ay lalapit sa iyo. Alam po ba ninyo na ang ating Diyos ay laging lumalapit sa atin? O kahit na po tayo ay lumalayo sa Kanya, tayo ay hindi niya tayo iniiwan? Ano po? Laging nandiyan ang ating Panginoong Yesus. Hindi nga siya nagsasawa. He is full of mercy. He is full of grace. Yan po yung dapat natin maitatakbo sa ating kaisipan. Napakabuti, napakabait,
Napakatapat ng ating Panginoong Yesus. Na-experience po ba ninyo ang katapatan ng ating Panginoon? Amen po ba? Tingnan ninyo, 2 years na tayo sa pandemic na ito, pero malalakas pa rin tayo. Oo, nagkasakit tayo, nagkaroon tayo ng karamdaman, pero hindi tayo iniwan ng ating Panginoong Yesus. Nandyan siya. Siya yung nagbigay ng encouragement, ng kalakasan sa atin. Ano po? Kapag yung mga salita niya laging nandito sa atin, kahit na ano po dumating na mga pandemic na yan, kahit na ano po yung dumating na COVID-19, 20, 21, 32, kahit na ano pong klaseng variant pa yan, Delta, ano po, may Lambda na yata ngayon, kahit WXY, ano po, hindi tayo matitinag. Alam natin, meron tayong sandata, ang salita ng ating Panginoong Yesus. Kung ganyan po yung ka-intimate, ganyan tayo ka-close sa ating Panginoon, never tayong matitinag, never tayo pwedeng tinagin o itomba, ibuwal ng kaaway po natin. Siya ang lalayo sa atin in the mighty name of Jesus. Kaya nga po sa umagang ito, pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ano po ang ginagawa ng salita ng Diyos sa atin? Ito po ay is useful for For teaching, pagtuturo, rebuking, pagsaway, correcting, yung pagwawasto sa atin, at training, yung pagsasanay sa katuwiran. Ito po ang salita ng Diyos. Kaya buhay ang salita ng Diyos. Kaya naririto po tayong lahat. Dahil narinig natin ang salita ng Diyos. At minsan sa buhay po natin, tayo po ay tinuruan ng salita ng Diyos. Tayo po ay sinuway doon sa mga hindi magagandang ugali natin. Tayo po ay kinurek doon sa mga pananalita po natin na hindi maganda na lumalabas sa mga bibig po natin. Tayo po ay sinanay sa salita ng Diyos kung paano tayo mamuhay sa katuwiran na nakapagbibigay ng kagalakan sa ating Panginoong Jesus. Yan po ang salita ng Diyos. Kaya nga po sa umagang ito, kung sino man po sa atin ang masasaktan sa salita ng Diyos sa umagang ito, kapatid, maggalak ka, mahal ka ng Diyos. Huwag mo sanang isara yung puso mo. Even kayo po ang mga nanonood sa inyong mga kanya-kanyang tahanan, huwag po ninyong papatayin o turn off ang inyong mga cellphone, ang inyong mga laptop, ang inyong mga iPad. Pakinggan po ninyo ang salita ng Diyos. Mahal po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus. Ayaw niya po na mapunta tayo sa dagatang apoy o sa impyerno. Ang gusto niya, tayong lahat ay makasama niya, lahat ng mga nilalang niya, makasama niya doon po sa langit. Pero nasa sa atin pa rin ang susi po niyan kung gusto po natin siyang makasama. Tayo pa rin po ang magpapasya. Tandaan po ninyo yan. Kaya nga po, tandaan po natin ang 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ngayong umaga pong ito, ang ating mensahe ay patungkol sa pamagat na teachable person. Dati po naririnig natin yung teachable spirit. Pero dapat po tayo mismo, dahil ang tao po ay composed ng spirito, kaluluwa, at katawan po natin. Amen po ba? Kaya nga po, kapag teachable po ang isang tao, siya po ay
May willingness, willing to learn. Amen po ba? Kapag teachable ang isang tao. Meron siyang obedient heart. Meron siyang obedient na kaisipan. Kapag teachable ang isang tao. Meron po siya o marunong siyang magpasubmit, magpailalim, maging masunurin, mababang loob. Kapag ang isang tao ay teachable siya. Disiplinado po ang isang taong teachable siya. Amen po ba? Disiplinado. Kaya nga po tingnan ninyo, kapag pumapasok tayo sa Clark o sa Subic, napaka-disiplina natin. Submissive tayo. Willing to learn tayong lahat. Ano man yung mga traffic regulation diyan, mga traffic signs na yan, sunod tayo ng sunod. Ayaw nating magkamali. Amen po ba? Dapat mas higit pa yung ating pananaw, yung pang-unawa natin kung paano po natin susundin ang ating Panginoon. Kung paano po tayo ay maging teachable. Amen po ba? Dahil ang nagtuturo sa atin ay hindi lang tao. Hindi siya tao. Siya yung lumalang ng langit at ng lupa. Siya yung the Alpha and Omega. Wala pa man tayo, naririto na siya. Alam niya ang lahat. Even right now, alam niya kung ano mga nasa isip at nasa puso po natin. Wala tayong pwedeng itago. Kaya ang sabi ko po kanina, naririto tayo upang tanggapin natin ang salita ng Diyos. Kung masasaktan ka sa salitahan ng Diyos, taas mo ang kamay mo, pasalamatan mo ang Diyos. Mahal ka niya, ayaw ka niyang mapariwara. Yan po ang teachable person. Amen? Kaya nga po, dito sa Hebrews chapter 12, verse 4 up to 11, ano po ang sabi niya? In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father, addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you. Verse 6, because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. Verse 7, endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their fathers? Verse 8, if you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? They disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplined us for our good in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have trained for it. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami muli sa umagang ito. Salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga magaganda, Panginoon, na mga awitin. Salamat po sa mga dalangin po namin na iyong sinagot na, Panginoon Diyos. Salamat po sa umagang ito na kaming lahat na naririto at yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Lord, binubuksan po namin ang aming mga puso't isipan upang tanggapin ang iyong buhay. Ang iyong, Panginoon Diyos, mabisa, Panginoon, makapangyarihan na salita sa aming buhay, Panginoon.
Lord, maraming salamat po. Panginoon Diyos, pangunahan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Takpan mo po, lukuban mo ako ng iyong banal at makapangyarihan na dugo. Ang salita mo lang, ang siyang salita ko, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Hayaan mo po, Panginoon, na habang kami ay nakikinig sa iyong mensahe, pupurihin ka namin, papasalamatan ka namin, dahil mabuti ka, dahil mahal mo kami, ayaw mo kaming mapariwara. Salamat sa iyong unconditional love, Lord. Salamat po. Salamat. Salamat, Panginoon Jesus. Amen and amen. Ang sabi po sa binasa natin, in your struggle against sin, you have not yet, sabi po, resisted to the point of shedding your blood. And have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline. Anak ko, huwag mong ipawawalang bahala ang aking mga pagdidisiplina sa iyo. Tandaan po natin, kapag pinagwalang bahala po natin, hindi natin binigyan ng importansya o hindi po natin sinuri yung sarili natin. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin lang po niyan, hindi mo mahal ang Diyos. Ang ibig sabihin lang niyan, kaya hindi mo binibigyan ng halaga yung pagdidisiplina o yung pagtuturo ng salita ng Diyos sa iyo dahil ang gusto mo ay yung pang sarili mo. Ang gusto mong maranasan pa ay yung pita ng laman. Yung lust of the flesh. Hindi mo pa totally sinurrender ang iyong sarili sa ating Panginoong Jesus. Hindi pa siya yung boss mo o boss ko sa aking buhay. Kaya kapag dinidisiplina ka, ayaw mo. Kaya sinasabi po dito, do not take, ano po yung sabi dyan? Sabi po, my son, do not make light of the Lord's discipline and do not lose heart when He rebukes you. Huwag ka mawala ng pag-asa. Huwag mong hayaan na yung puso mo ay maglumbay. Matakot. Mabuisit. Mawalang pag-asa. Kung hindi, ano po yung sinasabi dito? Because the Lord disciplined the one He loves. Kaya nga dinidisiplita na niya tayo. Dahil Dahil mahal niya ang bawat isa't isa sa atin. Ang sabi ko kanina, ang gusto ng ating Diyos, makasama niya po tayong lahat doon sa langit. Mga kapatid, yung mga first-timer po, yung mga bisita po natin ngayon, hindi po aksidente na kayo po ay tumugon doon sa paanyaya ng inyong kaibigan na nag-anyaya sa inyo. Dahil po merong layunin ang ating Diyos sa inyo. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon. Gusto niya pong maranasan sa inyo, yung pagmamahal niya, yung tunay niyang pagmamahal, yung unconditional love niya po sa inyo. Kahit anong nagawa mo pang pagkakasala, kahit na ikaw pa, sinasabi mo sa sarili mo na pinakamasama ka na, o masama na yung mga nagawa mo sa ating Panginoon kapag lumapit ka, kapatid, na may pagpapakumbaba, nagtunay ka nagsisisi sa kayong mga kasalanan, tatanggapin ka po ng ating Panginoon Jesus. Hindi ka niya itatakwil, kapatid. Mahal na mahal ka ng ating Panginoong Yesus, kapatid. Dito po, makikita natin paano tayo dinidisiplina ng Diyos. And He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. Masakit po talaga ang nadidisiplina. Sino na po yung mga napalo dito ng kanilang mga magulang? Sino po yung nakatikim ng palo? O kaya yung mapingot ka po, Geni. Kaya patilyo.
Puta, may kagawa kang matsura. Hindi po. O, sino naman yung nagtanim ng sama ng loob sa kanilang mga magulang? Ay, nagtanim po kayo. Yung pong pagpiping at pagpapalo sa atin, ano po yung ibinigay sa atin? Disiplina. Bakit ka napingot? Bakit ka napalo? Dahil may mali kang ginagawa. Ganyan din po ang salita ng Diyos. Ganyan po ang ating Panginoong Jesus. Dahil ang gusto niya, maging mayap ka, maging mabuti ka, maging ilaw at asing ka dahil anak ka nga ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Natural, holy ang ating Diyos. Dapat banal tayo. Hindi po yung banal na merong kang hollow dito sa itaas. Ang ibig sabihin ng banal po, yung pamumuhay mo ay ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga dinidisiplina tayo para yung buhay po natin ay maging kaya-aya sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Kaya kapag nadidisiplina po kayo, huwag sasakit ang loob ninyo. Pasalamatan po ninyo ang Diyos. Amen. Ano po ang sabi pa? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline at kung hindi ka dinidisiplina at ang bawat isa ay dinidisiplina, then you are not legitimate. Hindi ka pala tunay na anak. Ikaw pala ay anak ni Satanas. Dalawa lang po yan. Pagpipilian natin. Gusto mong maging anak ka ng Diyos o anak ni Satanas? Gusto mo ba maging masaya ang buhay mo o gusto mong maging miserable ang buhay mo? Alin sa dalawa ang pipiliin mo? Kaya nga po dito sa verse 9, sabi niya, moreover, we have all had human fathers who disciplined us and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of the spirits and live? But God disciplined us for our good. Tayo po ay dinidisiplina ng Diyos dahil saan po? Sa kabutihan po natin. Hindi po katulad ni Satanas at ng kanyang mga kampon na puro problema ang kanyang binibigay sa atin. Puro sama ng loob, puro sakit ng ulo, puro bisyo. Pero ang Diyos po natin, pag nagdisiplina siya, yung para sa ikabubuti po ng bawat isa't isa sa atin. Yung gusto niya maranasan natin, yung pagpapala na nagmumula sa Kanya. Na meron tayong matiwasay na buhay, saganang buhay. Even na meron po tayong mga karamdaman, nananaig pa rin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya tayo naririto ngayon. Kaya nandiyan ka sa iyong sitwasyon ngayon. Bakit? Dahil tinuruan ka ng mabuti ng iyong mga magulang. At tayo, bakit tayo naririto ngayon? Bakit nararanasan natin ang pagpapala ng Diyos? Dahil tinanggap natin yung pagdidisiplina niya sa bawat isa't isa sa atin. Amen po ba? Naunawaan po natin ngayon. Kaya dapat wala man tayong karapatan na sumakit ang loob po natin kapag dinidisiplina tayo ng ating Panginoon. Hindi natin sasabihin, kasi bro, kasi Pastor Is, tao ko mong ating kapanandaman. Wabalo ko ating kang kapanandaman. Tayong Diyos alayang kapanandaman. Potang panasakitan me. Potang gagawa kang matsura. Manasakit ang Diyos tamo. Manasakit niya gagagaya. Panandamana mo rin yung panandaman tamo. Pero dapat maunawaan natin, kaya dinidisiplina tayo para sa ating kabutihan. Ano pa po ang sinasabi? In order that we may share in His holiness, upang tayo po ay makapag-share. Ano po? Maranasan din po natin yung kabanalan. Po ba rin kabanalan?
Kapag banal ka, ang ibig sabihin nun, payapa ka. Bakit? Dahil nasa sa iyo ang Panginoong Yesus. Ito po yung sinasabi nito. Kaya nga po napaka-importante na pinagmumuni-munihan po natin. Pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos. This is how important. Yung lagi po ninyong naririnig yung Joshua 1:8. Meditate day and night. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. Napaka-importante po. Kaya nga po, napakasarap. Tingnan po ninyo, kaya pala dinidisiplina tayo ng ating Panginoon para sa ikabubuti natin at para makapag-share tayo o maranasan natin yung kanyang kabanalan. Eh, yung paborita. Apulo mo. Sige, kayo pong bala. Pero alam po ninyo, mabuti talaga ang Diyos. No discipline seems pleasant at the time. Totoo po ito. Wala pong masarap. Hindi po masarap sa katawan, sa kaisipan natin, sa kaluluwa natin, sa puso po natin, yung emosyon natin. Ano po, kapag dinidisiplina tayo, pag nadidisiplina tayo, nandun pa rin po yung nagagalit ka. Sino po yung napalo dito pagkatapos galit siya sa kanyang magulang? Pero later on, noong mapayapa na siya, napag-isip-isip yung wapin, istuya yung pengari ko. Tama po? Kaya yung sama ninyong loob na nandyan pa sa puso ninyo, tanggalin na po ninyo ngayon. Tanggalin na po ninyo yan. Yan ang isa sa mga humaharang bakit hindi ninyo maranasan ang pagpapala ng Diyos. I-deal po ninyo ngayong umaga, ngayong oras na ito. Pinasasabi po ng banal na Espiritu. I-deal po ninyo. Humingi po kayo ng courage sa ating Panginoon. It produces, sabi po, but painful later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace of those who have been trained by it. Ito po ay magpo-produce ng ng righteousness, ng katuwiran sa buhay po natin at kapayapaan for those who have been trained by it. Kapag tayo po ay na-train, sa disiplina ng ating Panginoon, meron po tayong kapayapaan. Amen po ba? That is only an introduction to our message. And we will going to start na po ang ating mensahe. Paano po magiging teachable person ang isang tunay na mananampalataya? Una po, gain wisdom through correction. Pag sinabi pong gain, dapat magtamo ka. Makakuha ka ng karunungan sa pamamagitan ng pagtutuwid sa atin, sa iyo o sa akin. Hebrews chapter 12 verse 11 po, yung binasa po natin kanina. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Sino na po yung nadisiplina ng ating Panginoon? At ito po yung naging bunga po, yung naging righteous ka sa harapan ng Diyos. Naging matuwid yung pamumuhay mo. Wala pa po? Naging matuwid ka, meron kang kapayapaan. Damang-dama mo yan. Iba po yung pagdidisiplina ng ating Panginoon. Talagang payapa ka. Kung sa mga magulang po natin, na-disiplina tayo. At meron lang tayong kaunting nadama ng kapayapaan. Pero sa Diyos, kapag dinisiplina ka niya, 100%, yung kapayapaan na madadama mo, talagang, thank you, Lord, ang sasabihin mo.
gain wisdom through correction. Hindi po yung kapag kinokorek po tayo, tambing-tang sasakit mo. Tambing-tang mo pong didinan pader. Ang sarili tamo. Binibigyan po natin kaagad ng harang ang sa harapan po natin. Ayaw natin pakinggan. Bakit po? Kasi po, kapag kinukorek tayo, talagang masakit sa tenga. Tama? Masakit sa tenga yan. Kaya nga ayaw mong pakinggan, kaya magbuisit ka. Kaya habang nagsasalita, yung magulang mo, nagsasalita ka rin. Kaya nga pa kay sister, parang nakarelate siya. Ano po? Hindi ho ba? Ayaw mo kasi pakinggan. Tama ba yung sinasabi ng magulang mo? O hindi? Kasi kung mali yan, pakikinggan mo yan. Kaya ka ayaw makinig, kaya magbuisit kasi tutuya, yung sasabihan na ng pengari mo. Ganon din po yan sa salita ng Diyos. Paano ka magmamatured? Paano ka magiging matatag sa iyong pananampalataya kung yung mga disiplina ng ating Panginoong Yesus ay ayaw mo? Kaya nga, napakarami ng mga mananampalataya na malasibuyas po yung kanilang damdamin. Alam po niyo yung malasibuyas? Masyadong manipis. Masyado silang madamdamin. Makarinig lang sila ng kaunti. Manasakit lang agad. Pilubluban. Laging merong ano po yun? Anong tawag nun? Yung mga term po natin ngayon. Laging meron pong dating sa kanila. Merong hugot lagi. Ano? Kaya nga po, iba yung disiplina ng ating Panginoon. Sa Proverbs chapter 12, verse 1, whoever loves discipline loves knowledge, but whoever hates correction is, stupid. Sa Tagalog po, isa kang hangal. Sa ibang salita po ng Tagalog, yung hangal, bobo. Mangmang. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, napakarami po ng patungkol sa disiplina kung gusto po ninyong mabasa ang Proverbs. Basahin po ninyo ang Proverbs. Lahat po, nandyan ituturo po sa atin. At ang salita po ng Diyos, tandaan po ninyo, dito po paunti-unti, masasaktan na tayo dito sa mga salita ng Diyos. Kaya nga po sa Hebrews chapter 4 verse 12, ano po ang sabi? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen po ba? Buhay ba, mabisa ba ang salita ng Diyos sa inyo? Gusto ho ba ninyo laging naririnig ang salita ng Diyos na nadidisiplina kayo, nababago kayo? Hindi ho ba masarap na kapag bibigay talaga ng katuwiran at kapayapaan sa ating kaluluwa? Amen po ba? Yan po yung salita ng Diyos. Mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Ganyan ang salita ng Diyos. Ang espada po na magkabila ang talim, hindi po pwedeng tumagos yan sa pagitan po ng ating kaluluwa at espiritu. Laman lang po, yung mga lamang loob po natin, doon lang tumatagos yan. Pero ang salita ng Diyos, ano po, ang sabi po dito, ang salita ng Diyos ay matalas kaysa aninmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan. Pag sinabi pong kaibuturan, yung kailaliman, kasuluk-sulukan. Ano po? Ng kaluluwa at espiritu. Ng mga kasuhan at buto at nakakaalam ng iniisip at binabalak ng tao. Yan po ang salita ng Diyos. Kaya nga pag ang isang tao, talagang tinanggap niya yung pagdidisiplina o yung salita ng Diyos sa buhay niya, ibang-iba ang taong ito. Makikita mo yung kapangyarihan o yung kung paano siya binago ng salita ng Diyos. Ibang-iba siya. Mababago lahat ang kanyang pagkatao.
tayong mga tao, kahit na po anong gawin natin na pagdidisiplina sa mga kapwa nating mga kaibigan, mga tao, never natin sila pwedeng baguhin ng 100%. Pwede, meron po silang matatanggap, pero hindi 100%. Pero kapag ang salita ng Diyos, ang siyang nagbago sa iyo, 100%. 180 kang tatalikod sa iyong lumang pagkatao. Proverbs chapter 9, verse 7 hanggang 10. Anyone who rebukes a mocker will get an insult in return. Anyone who corrects the wicked will hurt. So don't bother correcting mockers. They will only hate you. But correct the wise. Huwag na po ninyong i-correct. Alam po ninyo yung mga tao, alam po natin ito, yung mga kinokorek po natin, yung mga itinutuwid natin na mga tao. Ano po, pag may sinasabi ka sa kanila, bro, bahalo ko na yan. O kaya kung mas matanda sa iyo, bro, mas matwa ko kaya ka. Mas dakal ko, pampenga na abyas kaya ka, nasi. Ika papunta ka pa mo, iya ko pabalik na ako. Pag di kasi nung dakal niya penga, nang pampabalik na, dapat, mas mamiye yung masanting kumadialo kaya ka. Ale? Kaya tayo, mga mananampalataya, dapat ganyan tayo. Pag sinabi mong mas dakal ka apangan na nasi, ampo ang apangan na ulam, pabalik na ka, bakit mo, kimbye mo? Yung ka talagang matured na ka, Kristiyano. Amen po ba? Ano pa po ang sinabi? So don't bothering correcting mockers. They will only hate you. Totoo po ito. But correct the wise and they will love you. Instruct the wise and they will be even wiser. Turuan mo yung marunong o yung nakabukas ang kanilang kaisipan, yung puso po nila. Yung marunong tumanggap ng pagtuturo. At lalo pa silang magiging marunong. Teach the righteous and they will learn even more. Fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Naniniwala po kayo? Yung may takot sa Diyos o yung pinapahalagahan niya ang mga salita ng Diyos. Kapag yaan ay hiningan mo ng payo, talagang maa-amaze ka kung ano yung sasabihin niya. Bakit? Dahil yan ay galing sa Diyos. Maa-amaze ka. Dahil siya nagpadisiplina siya sa ating Panginoon. Nagpadisiplina siya sa salita ng Diyos. Kaya kapag nagsalita siya, may power. Nakapagbibigay ng encouragement. Nakakapagbibigay ng buhay. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga bigyan natin ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Hindi lang po yung dito tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lang po dito natin binubuksan yung mga cellphone natin para basahin natin ang salita ng Diyos. Kapag pinipicturan po ninyo yan, ang salita ng Diyos, sana po sa bahay ninyo, muli ninyong buksan at pag-aralan po ninyo. Hindi lang po ninyo nilagay dyan o in-store po ninyo sa cellphone ninyo at ginawa ninyong dekorasyon o laman ng cellphone po ninyo. Kung hindi, pagmunihan po ninyo. Amen po ba? Proverbs chapter 15 verse 5. Only a fool despises a parent's discipline. Whoever learns from correction is wise. Only a fool despises a parent's discipline. Yung mga mangmang, mga bobo, lamang po yung ayaw magpadisiplina sa kanilang mga magulang. Mga kabataan, tandaan po ninyo, Ephesians chapter 6. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 6? Gusto mong maging masagana, humaba ang buhay mo dito sa lupa? Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 6? Honor your father and mother.
Dahil itong utos na ito, yan ang unang utos na merong pagpapala. Amen po ba, mga kabataan? Mga kabataan na nasa ilalim, naririnig po ninyo ako. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Amen. Kaya nga po, only a fool despise a parent's discipline. Whoever learns from correction is wise. Proverbs 15:32, if you reject discipline, you only harm yourself. Totoo ba ito o hindi? Kapag tinanggihan mo ang pagdidisiplina sa iyo, ito po ay magdudulot lang ng kapahamakan sa iyong sarili, sa iyong buhay. Tama po ba ang salita ng Diyos o hindi? Tama po, 100%. Kaya nga po, ano ang sabi niya? But if you listen to correction, you grow in understanding. Hallelujah. Yan po yung nadudulot ng pagdidisiplina. Nabubuksan po yung ating kaisipan. Lumalawak yung pangunawa natin. Dumadami yung kaalaman natin kung ano yung tamang pagdidisiplina sa atin. Dahil lahat ay nanggaling sa salita ng Diyos. Hindi sa salita ng tao. Sa panahon po natin, ang sabi nila, hindi mo dapat paluin ang bata dahil bumababa yung self-esteem nila. Totoo ba yun o hindi? O ayaw lang natin magdisiplina? Kaya nga po sa panahon natin ngayon, marami po yung mga kabataan. Sasabihin natin, professional sila. Pero ano po ang ugali nila? May respeto ba sila sa kanilang magulang? Nakapagtrabaho lang sila? Ayaw na nila na makasama ang kanilang pamilya. Humihiwalay na sila. Para ano? Meron bang ganyan na katuruan sa Biblia? Wala po. Ang sinasabi ng salita ng Diyos, mahalin mo, respetuhin mo ang iyong mga magulang. Even tayo pong may mga asawa na, may mga anak na, may mga apo ka na. Kung buhay pa yung mga magulang natin, respetuhin pa po natin sila. Kung ano yung nakikita nila sa atin sa mga nakakatanda, yan ang tutularan nila. Maipapasa po natin from generation to generation. Bakit nawawala yan ngayon? Yung pagsasabi ng po o opo. Bakit? Kasi hindi na natin itinuturo sa kanila. Kaya nga, ano po tayo? Accessories tayo. Accessory tayo. Meron tayong pagkukulang. Pero hanggang naririnig po natin ang salita ng Diyos, sa umagang ito, narinig po natin ang salita ng Diyos. Gawin po natin. Hindi pa po huli ang lahat. Para kung meron po tayong mga anak, mga kapatid, disiplinahin po natin sila ayon sa salita ng Diyos. Ipag-pray po natin sila. Tamo susuko. Nepo, itamong pengari. Amen. Ang Diyos po ang kikilos sa kanila. Proverbs 15:11 hanggang 12. In the end, you will groan in anguish when disease consume your body. You will say, how hated discipline, if only I had not ignored all the warning. Sabi nga po ni Pastor Manny, kagabi, sinek niyang example yung sarili niya. Nung may kiramdam niya sana, kaya nga mano na ning gino. Balo na. Detang noodles, detang junk food, talagang makasira na po kaya katawan din. Alam po ninyo yung mga noodles? Deta pong mahilig mga noodles. Ang mga noodles po, meron pong ano yan, nakatakip po yan. Ano po, para po hindi sila agad matunaw. Meron pong preservative yan. At hindi po kaagad natutunaw yan sa tiyan. Noong nasa Australia po ako, dahil tamad ko pong magluto, pag ikaw lang kasi mag-isa, tamad ka. Yung instant na lang ang kinakain mo. Tuwing kakain po ako ng noodles, sasakit ko talaga buntok. Mitatas ko presyon. Dahil nga sa sobra alat. Masarap, maalat, at madali kang mamatay.
Naranasan po ninyo yan? Kahit na po anong klaseng noodles. Kaya nga, kapag dinidisiplina ka, bro, bawal na kaya kayong sisig. Bawal na yung kaya kayong mataba. Bawal yung magpuyat. Bawal yung nano-nano. May pakiramdaman. Yan, may sakit ka. O ito, huli na ang lahat. Yang makakira ka. O atsuka kayong hospital. Mahayapang tikyang king, sinabi ng mako. Mahayapang tikyang king, sinabi na ng kaluguran ko. Mahayapang pekiramdamang king, sinabi ng pastor. Kasi bakit? O may pekiramdaman. May nasakit ko kasi. Kaya may nasakit ka. Talagang paramdam niya na yung gino. Kalugurana ka. Pero binaliwala mi. Tikyan mo pa mo rin, inglaman mo. O yan, masakit kang yan. Genesis yan, Gino. Lahat po na nangyayari sa atin, tayo po ang may desisyon yan. Tandaan po ninyo. Hindi po makakatabla si Satanas sa atin hanggang hindi mo siya pinahihintulutan na maka-score sa iyo. Amen po ba? Hindi siya makaka-score, tandaan po ninyo. Hindi siya makakakuha ng tabla hanggat hindi mo siya pinahihintulutan sa buhay mo. Pangadwa pa pala. Nasa second pa lang pala tayong topic. Ano po, 11:34 na. Sa bagay, 12:00 naman po tayo. Ano po? Receive reproof with an open heart. Tumanggap ka, tanggapin mo. Ano po ba yan yung reproof? Nababasa po natin lagi yan sa salita ng ating Panginoon. Katumbas din po ng rebuke, pagsuway, pagtama sa iyo. Receive reproof with an open heart. Yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina pa. Kapag ikaw ay itinatama, tinuturuan ka, tinutuwid ka, bukas po dapat yung puso natin at yung kaisipan po natin. Amen po ba? Ano ba yung natural ng tao kapag siya ay itinatama? Kahit na alam mo na mali ka, ano? Nimwa ka. Ale? May buring pakiramdaman. Itang taong sasabing totoo. Bakit? Kasi malasakit ka. Kasi in totoo, the truth shall set you free. Tama po ba? Kapag hindi mo tinanggap, yun po yung may sakit ka. Mayapang tinggap ko na. Mayapang, mabuti pang sinunod ko. Ano po? Kaya po dito, receive reproof with an open heart. Hebrews 12:7 and 8, endure hardship as discipline. Wala pong magaan. Hindi po yung disiplina ay para bang, anong tawag nito? Yung parelax-relax lang. Yung magaan lang sa iyo, hindi po. Talagang masakit, mabigat ang disiplina. Nasasaktan ka. Hindi ho ba? Bakit? Ang salita ng Diyos, ito po ay powerful. Alam niyo pag nililinis tayo ng salita ng Diyos, kapag yung katigasan ng puso mo o yung ayaw mong bitawan o meron kang mga bisyo na ayaw mong bitawan, pero nililinis ka ng banal na salita ng Diyos, nasasaktan ka. Ang ibig sabihin nun, natatanggal yung masama na yun. Yung bisyo na yun. Natatanggal. Bali po, masusugat yan. Pag humilom naman yan, ano ang meron? Kaginhawaan, kapayapaan yan. Kanina pa po natin pinag-uusapan ito. Sana po, sumiksik sa ating puso, sa ating kaisipan. Maitanim po sa ating mga puso't isipan. Na paglabas po natin sa pintong yan, nagre-rema pa rin ang salita ng Diyos. At merong pagbabagong napansin mo ngayon sa iyong sarili. Kahit ngayon pa lang, meron ka nang napapansin na merong ginagawa ang salita ng Diyos sa buhay po ninyo.
Endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined, and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Pangatlo po, oppose the spirit of pride. Ito po, yung isa sa mga humahadlang po sa ating kapag tayo po ay nadidisiplina o tayo po ay kinokorek. Yung mga pride po natin, mga pride chicken natin. Dahil sa panahon po natin ngayon, ang pinakatuyo natin ngayon ay pride chicken. Kaya marami po yung mga merong pride. Ano po? Kasama na nila yung manok na lumilipad. Mataas na rin ang kanilang, status, tingin nila sa kanilang mga buhay. Ano po ang sabi ng James chapter 4, verse 6? But He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Amen po ba? Kanino? Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Amen po ba? Ang sarap na po. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. Ang Diyos ang mag-aangat sa iyo. Hindi po katulad ng tao. Kapag inangat ka niya, sigurado may utang ka ng loob sa Kanya. Pag tinulungan ka niya. Ang Diyos, kapag inangat ka niya, at marunong ka magpakumbaba, nagpapakumbaba ka, inangat ka niya, blessing upon blessing po yan. Lahat ng mga tao makikita niya, tutuyapin ang salita na ng Diyos. Tutuyapin may born again ini. Tutuyapin nga manuwana, indisiplina na yung Ginoo. Tutuya. Masakit siya. Pero makakaya siya. Isa pong magandang halimbawa dito ay si Moses. Sino pong nakakaalam sa kwento ni Moses? Hindi ba si Moses nung nandun po sila sa isang sa disyerto po, nasa kampo po sila. Dahil napakaraming problema na nangyayari po sa kampo nila. Maaga pa lang nakagising na siya. Nakapila na po lahat yung mga tao. Humihingi sila ng payo sa kanila. Pero kasama niya po yung kanyang biyanan na lalaki. Sino po yung biyanan niyang lalaki? Si Jethro. Ano po? Napansin ng kanyang biyanan na lalaki na si Moses, maaga pa lang, madaling araw pa lang, nandun na siya, nakaupo na. Ang dami na nakapila na kanyang pinapayuhan. Nilapitan niya po si Moses. Moses, sabi niya, bakit hindi ka tumingin o maghanap? O tingnan mo yung mga elder o yung merong pang-unawa. Sabi niya, yung mga tao, yung mga matatanda. Bigyan mo sila ng katungkulan. Yung mga hindi mahihirap na problema, ibigay mo sa kanila. At yung mga mahihirap ay sa iyo. Para hindi ka mapagod. Kung minsan po, isa lang yung hihingi sa iyo ng pagka-counsel. Pagkatapos nun, latang-lata ka na. Ano po? Yung nakapila pa, maghapon. Pero anong ginawa po ni Moses? Bakit tinawag siyang the meekest man? Yung mapagpakumbaba na tao. Bakit po? Ano ang ginawa niya? Sinabi niya ba sa kanyang father-in-law na si Jethro, o tatang, o biyanan, ikati nakawaring pepa ating kang ebidensya, o ating kang ipakit ka na ako, noong ikating kang agawa, kalupa ko, na ing Red Sea, ing malutong dagat ayan, apit na ke, ating ka, o ni, maski danumuking batya, ala ka siguro ating ka na, pinalo ke, ing batulin walin danom. Meron ba sinabing ganon?
Si Moses? Wala po. Hindi niya po hinayaan na nagmayabang siya. Hindi niya hinayaan na pumasok yung kayabangan, yung pride sa kanya. Pero ginamit siya ng ating Panginoon. Si Jethro wala pang napapatunayan. Pero, pwede ba yung ganoon? Pwede po. Pwede ba tayong i-bypass ng ating Panginoon para makorek po tayo? Yung hindi na niya sasabihin na diretso sa iyo? Lahat po pwedeng gawin ng ating Panginoon. Kaya nga po, pag merong nagko-correct sa atin, tamo po pagmaragul. Bro, pastor ko, ninong na, may kang karapatan para i-correct mo ko. In Diyos, sabihan mo, in Diyos. Kaya pa-correct na ka. Kasi maging mayabang na ka po. May pwedeng pagmaragol, pastor ko. Hindi po. Bishop ko. Dinala rin church sa patalakad ko. Bakit? Mas dakal ka pa agawa pa Moses? Para sabihin mo yon? Kapag ganyan po yung attitude po natin, ka-filled ng Holy Spirit. Ka mag-abide kay salita na ning Ginoo. Ala kang intimacy ing Ginoo. May talaga balo ing Ginoo. May kakilala. May aintindihan. Hindi mo na iintindihan. Nauunawaan ang salita ng Diyos. Pwede po, kung babasahin po ninyo, lagi kong binabanggit ito. Yung Revelation chapter 2, verse 2. Alam ko yung pagpapagal mo, pagpapakasakit mo. Alam ko na hindi mo gusto itong ginagawa nila. Pero meron akong isa na laban sa iyo, sabi po dyan. Nawala na yung first love mo. Ano ba yung first love na tinutukoy po dyan sa Revelation chapter 2 na yan? Noong una mo makilala ang ating Panginoon, lagi mo hawak-hawak ang Bible nandyan. Yan. Gusto mo lagi ka nasa prayer room, nananalangin ka. Gusto mo lagi kang nagsishare. At pag kinokorek ka, tuwang-tuwa ka. Nagpapasalamat ka. Yun po yung ibig sabihin dyan. You lost your first love. Dapat suriin po natin ang sarili natin. Kapag kinukorek ka ng kapwa mananampalataya mo o kung sino man po, magpasalamat ka. Huwag mong lalagyan ng harang ang sa harapan mo. Huwag mong tatakpan yung tenga mo. Huwag mong patitigasin ang puso mo. Baka sabihin mo, bandang huli, nung ikaw ay mapariwara, mabuti pang sinunod ko na, nakinig na ako. Tandaan po ninyo, hindi po yung kung ano yung titulo po natin ang pinag-uusapan dito. Paano mo kakilala? Paano mo ipinamumuhay ang salita ng Diyos sa sarili po natin? Hindi po pwede na ako ay AA, BB, DD, PhD, CC. Lahat po yan. Hindi po natin pwedeng pagmalakihan. Ano po? Kung minsan bro, master ko. Master. DD. Ano po yung DD? May PhD pa. Pag maragultahan mo yan, ahanang ka, gustong-gusto nating naririnig yan eh. No? Dahil nga, pride. Yung laman po natin, gustong-gusto niyan, naririnig. Gustong-gusto yan po yung pita ng laman. Kaya nga po, sinasabi dito sa Matthew chapter 5, verse 5, God blesses those who are humble, for they will inherit the whole earth. Proverbs 16:18, pride goes before destruction, and haughty spirit before a fall. Jeremiah 9:23-24, ang sabi po, this is what the Lord says. Don't let the wise boast in their wisdom,
or the powerful boast in their power, or the rich boast in their riches. Ano po yung sabi ng 24? But, ito po yung pinakamahalaga. Unawain po natin. But those who wish to boast should boast in this alone. Yung gustong magmayabang, magmalaki, ito lang ang dapat nilang ipagmalaki at ipagmayabang. Itong iisa lamang na ito. Ano po yun? Ang sabi diyan, that they truly know me. Sino po yung sinasabi niya? That they truly know me. Na dapat na yung kilalang kilala nila ako. Ako yung ipagmamayabang nila. Sino po yung nagsasabi nito? Si Jesus. At ano pa ang sabi niya? And understand that I am the Lord. At nauunawaan mo na siya ay Diyos. Amen po ba? Ito lang po yung dapat nating ipagmalaki. Hindi po natin pwedeng ipagmalaki. Makwalta ko, bro. Agyo ko nga sa luwan. O, agyo mo nga sa luwan. Maliban mo kayong kaligtasan mo, kapatat. May pa mo rin dapat pag maraguling kabyas na, at kaya binyena na yung gino. May batya mo kayong gino yan, bro. Kapatat, nanggaling lang yan sa Diyos. Lahat ng mga kayamanan natin, galing lang yan sa Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan para dumami yan, para managana. Siya pa rin na nagpapasagana niyan, nagpapala niyan. Kaya wala man tayo pwedeng ipagmalaki, kapatid. Kung hindi, maging grateful tayo. Maging magpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Dahil ginagamit ka niya. Pinayayaman ka niya. Binibigyan ka niya ng karunungan para ano? Para i-share mo yan sa iyong mga kapatid. Hindi lang para sa iyo. Marami po dito sa atin. Nakita ko po yan. Kung paano sila naging mapagpakumbaba. Kung paano hindi po nila pinagmamayabang ang kanilang mga kayamanan. Nakikita po yan sa buhay po yan. Kitang-kita po yan. That they truly know me and understand that I am the Lord, who demonstrates unfailing love and who brings justice and righteousness to the earth, and that I delight in these things. I, the Lord, have spoken. Pang-apat po. Panghuli. Yan. Patulan ako kanyan. Atagal yepay pakyaw. Panghuli po, when it's offense you encounter. Pagtagumpayan mo yung mga sama ng loob na iyong naikwentro o yung mga nararanasan mo. Marami po dito. Alam po ninyo, ang isa sa sandata ng kaaway na ginagamit niya sa loob ng tahanan ng mga Kristiyano, sa kapulungan ng Kristiyano, yan pong offended na damdamin. Yung sakit ng loob. Yung malasibuyas na kapanandaman na damdamin. Yan po yung isa sa ginagamit. Very powerful po yan. Kaya dapat na-discern po natin yan. Kaya kapag ito po ay nararanasan mo na, sa ano po ang sabi ng Proverbs chapter 19 verse 11? A person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Amen po. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Marami po ako na-experience ko po ito. Dito na, huwag na tayong aalis. Sa mga fellowship po natin. Kung minsan, merong nagkukwentuhan o nagbibiruan. Tapos, merong nasabi yung isa. Nasaktan yung isa. Tama? Merong ganyan. Tama po ba? Ano ngayon ang magiging attitude mo? Ano ang ngayon ang magiging ugali mo?
Paano mo haharapin ngayon? Nasaktan ka dun sa sinabi ng kapatid mo. Karapatan mo ba na itanim yun, itago yun sa puso mo? At pagmuni-munihan mo? Tama po ba yun o hindi? Hindi po. Kaya nga yung mga napag-aralan po nating una, kapag filled ka ng Holy Spirit, kaya napaka-importante po ng baptism of the Holy Spirit. Ito po yung magbibigay ng power sa atin. At yung pag-aabide po natin, yung pananatili natin, yung salita ng Diyos na nanatili sa atin. At yung intimate relationship po natin sa ating Panginoon. Ito po yung magiging sandata natin na ang kaaway ay hindi niya tayo pwede kaagad-agad na ibagsak o ilid o pangunahan, pamunuan doon sa espiritu ng madamdamin ka. Agad ka nasasaktan. Alam mo, nadidiscern mo kaagad. May nasakit ko kaya sinabi ng kapatid. In the mighty name of Jesus. Ihikang espiritong marupok, maramdamin, manasibuyas, makoka ka na ako. In Jesus' name. Dapat ganun po kaagad yung reaction natin, hindi yung na ako muntakin siyo, kentutukin, akit yuman. O ninong pegmaragulan mo? Kaburi ng Satanas kanita? Papalakpak na rin kayang kampun dahil makapadurot kaya ka. Uling sinuko ka. Uling pepayagan mo yung maka-score, kembie mo. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Yung maramdamin natin, sige, natural na yan. Pero, darating po tayo dun sa isang verse. Kung paano po natin, ma-overcome po natin. Ano po yung Ephesians chapter 4, verse 26-27? And don't sin by letting anger control you. Hallelujah. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to the devil. Dahil binibigyan mo po ng isang talampakan o buka, door, pintuan, space, si Satanas para makagawa na sa iyong buhay. Ang sabi po ng Diyos kay Cain, sabi niya, sin is crouching at your door. Yung kasalanan, kung ginawa mo ba yung tama, sabi ng Diyos kay Cain, hindi ba tatanggapin yan? Hindi ko ba tatanggapin yan? Ano po yung crouching? Balo yung itang crouching, itang makakanya niya, kaya ba't makakanya niya? Ditak-ditak po, kalakalale. Luluba na ka. Manatakiya. Naunawaan po natin yon. Yun po yung kasalanan. Kapag yung sama ng loob, hinayaan mo siya na ganyan, paunti-unti lalamunin ka niyan. Siya na yung magiging boss mo. Kaya nga, anong gagawin? Magkakaroon ka ng anger, ng bitterness doon sa mga kasamahan mong yun. At kapag kinukumusta ka, pag nakita, bro, kumusta na ka? Hindi mayap. Kaya ba't sabihan ka, bro, mayap? Makanya kay tsura? Bra mo nga ka, aliko! Ganyan na po yung kasalanan nun. Unti-unti. Naghahari na sa iyo. Kaya nga po, sinasabi dyan, when its offense you encounter, ano man po yan, dapat nadidiscern mo. Dapat 10 steps ahead o 100 steps ahead tayo kay Satanas. Hindi lang isa. Yung isa kaya niya pang i-overtake tayo dyan eh. Dapat 100 steps tayong ahead. Alam natin kung ano yung ginagawa niya. Alam po natin kung ano yung pinaplano niya. Amen po ba? Kaya ngayon, mag-umpisa ngayon, wala na pong malasibuyas na kapanandaman, na damdamin sa bawat isa't isa sa atin ng mga tiga-Calvary. Amen po ba?
Yan po yung mga tunay na nakakakilala sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay nagiging matibay, nagiging mature tayo, nagle-level up po yung faith natin. Tayo ngayon yung nagbibigay ng encouragement sa mga kapwa nating mananampalataya na mahihina. Hindi tayo yung sulsul ng sulsul. Kapag may sinabi ang isa, inaayunan mo kaagad. Hindi ganyan ang purpose ng CU. Ang purpose ng CU ay magpalakasan tayo sa espiritual. Amen po ba? Hindi yung, bro, pwedeng mandam. Mga ganyan. Una kang lumapit, keng Ginoo. Amen. Kapag nauna mo, inuna mo ang Diyos, sasabihin ko 100% kapatid, hindi pwedeng hindi ka sasagutin ng ating Panginoon. Baka higit pa doon sa hinihingi mo ang ibibigay ng ating Panginoon. Huwag mong hayaan na makagawa si Satanas sa buhay mo, kapatid. Maging discerning ka. Alam mo dapat, para malaman mo ang lahat ng plano ng kaaway, dapat merong kang intimate relationship sa ating Panginoong Jesus. Ang salita niya, nandyan sa puso mo. And you are baptized with the Holy Spirit. We are empowered by the Holy Spirit. Kaya hindi makakagawa si Satanas sa buhay po natin at magiging matatag po tayo. Amen. Matthew chapter 16 verse 24. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Amen po ba? Kaya nga po, yung isang bangkay, kahit na anong sabihin mo sa kanya, hindi na po magre-react yan. Amen po ba? Ano po ang sabi ng Galatians 2:20? I have been crucified with Christ and I no longer live. Kaya nga hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Nabubuhay ho ba si Kristo sa inyo? Kaya yung madamdamin ninyo ay wala na. Luma kasi pagkatao yan. Amen po ba? Nung nagpa-water baptism po kayo, hindi ba immersion, nilubog kayo sa tubig? Pagkaahon ninyo, ano na kayo? Ang simbolo nun, bagong nilalang ka na. Kaya nga po dito, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body. Ang buhay na ngayon na ipinamumuhay ko. Ano po ang sabi? I live by faith. Nabubuhay ako saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kanino? Kay Kristo. I live by faith. Sabi niya, in the Son of God who loved me, who loved you, and gave Himself for you and for me. Ito po yung dapat na buhay na nasa sa atin ngayon. Yung bagong buhay po natin, na si Kristo na po yung nabubuhay sa atin, na kahit ano ang sabihin sa atin, ano man yung mura, pinagmumura ka, sinabihan ka dahil isa kang born again, hindi natatalab sa iyo yan. Bakit? Dahil si Kristo ay nasa sa iyo. At alam mo, mahal ka ni Kristo, mahal ka ng Diyos. At alam mo, yung nagsasabi sa iyo noon, yung nagmumura sa iyo, hindi mo siya pagsasabihan ng masama. Kung hindi yung pagmamahal na katulad ng ating Panginoong Hesukristo, yun ang nadarama mo dahil hindi niya kilala si Kristo. Yun ang gagawin mo. Ipakikita mo ngayon yung pagmamahal mo sa Kanya. Ipapag-pray mo siya. Sasagutin mo siya doon sa maayos na pananalita na may pag-ibig. Amen po ba? Hindi yung ngipin sa ngipin. Opo, masakit. Masakit ang masaktan ka. Masakit po yung mga salita.
hanggang kaibuturan ng puso. Kaya yung iba, sabi na, hanggang mateku, era ka, patawaran. Pero dito, dapat tayong mga tunay na mananampalataya. Ang mga mananampalataya dito sa Calvary Temple ay hindi na ganyan ang kanilang damdamin. Tayo pong lahat ay umangat na. Nag-level up na po tayo. Nag-mature na tayo sa ating pananampalataya. Kaya wala nang matampuhin, maramdamin dito sa Calvary Temple. At kung meron pa po kayong hindi napapatawad, this is the time. Sinasabi ng Panginoon po sa inyo. This is the time na i-release po ninyo yan. At kayo po ay magiging payapa. Alam po ninyo pag natanggal yan, lahat po ito na ating pinag-aralan, lahat po ito, itong gain wisdom through correction, yung receive reproof with an open heart, oppose the spirit of pride, win its offense, you encounter, palagay ko po, hindi lang palagay, talaga, may isang demonyo walang lalapit sa atin. Hindi sila pwedeng lumapit sa atin. Bakit? Filled ka ng Holy Spirit. Baptize ka ng Holy Spirit. Ang salita ng Diyos nasa sa iyo. Meron kang malapitan, maigting na relasyon, intimate relationship sa ating Panginoon. At ikaw ay teachable. Madali kang turuan. Disiplinado ka. Hindi ka maramdamin kapag tinuturuan ka. Natuto ka ngayon na ang salita ng Diyos, yun ang pinamumuhay mo, Lord. Salamat po sa mga katuroan mo, Panginoon. Naging better po ako na isang mananampalataya. At makikita po ninyo, yung mga dati po ninyong hindi ginagawa, magagawa na po ninyo. Nagsishare ka na ng salita ng Diyos. Katapang kong ini, o maski tsukok yung palengki. Ikit kayong kahalugurang ko lepitang ke penga di ke, sinyer kay salita na ninyo. Bakit? Kasi may biyasa ka keng disiplina na ning ginutamo. Amen po ba? Last verse. Psalms 32 verse 8. Noong pong pinagmumunihan namin, pinag-aaralan po namin sa pastoral staff ng meeting po namin ito. Meron po akong napansin dito. Pansinin din po ninyo. Sabi po ng Psalms 32 verse 8 and 9, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Yan po yung ginagawa ng Panginoon sa atin. Ang sarap, po? Ang sarap. Verse 9, do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. Yung verse 9 po, masakit. Hindi po tayo kabayo na walang pang-unawa, katulad ng mga kabayo na walang pang-unawa. Tayo po ay nilalang ng Diyos na kahawig niya, katulad niya. Binigyan niya po tayo ng pag-iisip. Free will. Kaya nga sinasabi dito, hindi tayo katulad ng kabayo na dapat bago tayo sumunod, meron pa tayong tali dito sa bibig. Alam po ninyo yon? Meron tayong bukara. Para kung hihilain ka, susunod ka. Hindi tayo kabayo ganyan. Wala po tayo dapat tali at bukara para sumunod lang tayo sa ating Panginoong Yesus. Binigyan niya po tayo ng kaisipan, matinong kaisipan. Para unawain natin ang kanyang salita. Kaya nga po ang sabi, which have no understanding but must be controlled by bit and bridle, and they will not come to you. Napakasarap po ng salita ng ating Panginoon. Napakasarap kapag tayo po ay nadidisiplina.
Masakit man po, may mga pangyayari man po. Sa buhay po natin ay hindi natin maunawaan. Pero kapatid, kung meron ka pa rin sama ng loob doon sa mga ganyan na bagay, ipasa Diyos mo, ibigay mo, i-release mo. At sasabihin ko sa iyo, ngayong umagang ito, ma-experience mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay mo. Be a teachable person. Amen po ba? Laging bukas yung puso po natin. Amen? Sige po. Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan. Tandaan po natin ang 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Salamat sa salita ng ating Panginoon sa umagang ito.